Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng atay balunan, adobo. Okay, yan ang ating atay, at ating balunan. Ang gagawin natin ngayon ay bali imamarinate muna natin sila. Kahit mga 30 minutes, ganyan. To 1 hour, pwede ring overnight kung gusto nyong talagang nanuot ang lasa ng marinade sa mga atay at balunan. Well, mag-uumpisa na tayo na magluto ng ating adobong atay balunan. Okay. Kikita nyo naman yung ating biniling atay balunan. Medyo mga siguro nasa kalahating kilo, mahigit ganyan. Combine na siya. Lagyan natin ng toyo. Syempre, pag nag-aadobo tayo, lagi may toyo, paminta, pamintang durog, yan. Mas gusto ko ang pamintang durog kapag adobo. Yan, lagyan natin ng kalamansi. Yan. Ang nilagay kong kalamansi dyan, mga siguro 10 to 12 na medyo malaking kalamansi. Mga ganun. Kasi mas masarap sa ganyan. Parang nangingibabaw yung asim. Or naglalaban yung asim at alat. Bali, adobo to, pero parang parang steak ang dating. Kasi instead na ang ginamit ko is suka, ang gagamitin natin is kalamansi. Yes, yan, ganyang size ng kalamansi ang ating gagamitin, mga 10 to 12 niyan. Parang steak nga lang ang pagkakagawa, di ba? Yan, so pipigain natin yan. Nang sa ganon ay gumamit tayo ng strainer, syempre para yung yung ating kalamansi ay hindi natin makagat yung buto, mapait. Yan, lagyan din natin syempre ng garlic. Maling nilagay kong garlic dyan is isang buo. Kasi pagka ganyan, mas masarap yung maraming garlic. Pag steak. Yan, syempre, medyo lamukusin natin ng ganyan. Para, syempre, lahat sila nalagyan ng ating nilagay na marinade. Okay. Ngayon, ilalagay natin yan sa isang tabi or pwede mong sa rep. Pero sa akin, dito na lang muna sa isang tabi. Let's set it aside para ma-marinate for at least 30 minutes. Yeah. Ngayon na, nag-30 minutes na tayo na naka-marinate. 30 minutes is enough. But if longer is much better. Pwede rin overnight. So, naglagay na tayo ng mantika. Okay. So, yan na, ilalagay na natin ang uunahin natin ang balunan. Kasi ang balunan matigas. So, ang gagawin ko dyan is, parang ipapan fry ko siya. 5 minutes each side. Babalik na rin natin yan after 5 minutes. Mga medium high lang na apoy. Parang iluluto lang natin siya ng parang tawag doon, sear, parang isi-sear natin yung medyo malakas na apoy. Tapos after 5 minutes, ibabaliktad natin para parehas both side na luto ng maigi. Okay, ayan na siya. So medyo nagba-brown na, medyo may pagka-crunchy na rin ang itsura. Para ka nga lang nagfa-fry ng balunan na na-marinade mo. Yan. So, after mga 5 minutes, hahanguin na natin yan. At ang ilalagay naman natin ay ang atay. So, yan na. Naka 10 minutes na. Or 5 minutes na pala. Baliktarin na natin. Yan. Masarap din na ginagawa itong proseso na to para talagang mas masarap ang kalabasan. Nagkakaroon ng texture yung ating balunan kasi nga
medyo a little bit ano siya toasted Kaya mas masarap ang magiging kalabasan. So after 5 minutes na nung binaliktad natin. So ngayon halu-haluin natin before natin siya iahon. Yan, para another cooking time. So iaahonin na natin yan after niyang saute-saute natin siya. Okay, after nating maahon yan, syempre, lalagay na natin yung ating atay. Pagdating sa atay, mabilis lang po ang ating pagluto. Syempre, kapag ang atay ay na-overcook, titigas po siya. So, kailangan iluto natin siya sa tamang oras lang. Like for example, 2 minutes each side mo siya iluto. Kasi nga mas mabilis siyang maluto compared to balunan. So, ayan na siya. Ilagay na natin yung ating atay. So, parang isasaute-saute din natin yan for 2 minutes. Kasi iluluto pa natin yan sila later sa marinade nila. Okay. So, ayan na. Isasaute natin. Tapos, iiwan natin for 2 minutes. Babalikan natin after 2 minutes para ibaliktad. And then, another 2 minutes. So, parang half cook mo lang siya. Okay? Kasi ang atay masarap yan pagka medyo yung hindi mo in-overcook kasi nga masarap siyang kainin. Unlike nung na-overcook, naku, hindi na siya masarap kainin. Yeah, kaya wag natin siya i-overcook para tender pa rin siya at masarap. Okay, sa pagluluto naman talagang medyo kailangan observant tayo para alam natin kung ano yung maganda at hindi. Natututo tayo sa mga techniques, kumbaga. So, ayan na, naka 2 minutes na. Saute-saute uli natin. Kung mabaliktad natin, baliktarin natin. Ganyan. Yung tipong lang siya, light cooking, kumbaga. Kasi i-finishin pa natin yan later on sa kanyang marinade. Yun. Ganun lang naman kasimple ang parang steak na rin to steak style. Oo, kasi hindi suka ang ginamit natin. So, parang in-steak natin yung ating atay balunan. Para maiba. Matanggal yung lansa nung atay balunan kasi medyo parang malansa rin siya 'di ba? Pero para lang sa ibang version, 'di ba? Why not gamit tayo ng kalamansi instead of suka? Pero sa tingin ko parang mas masarap yung kalamansi ang gagamitin mo pagka ganitong luto. Kasi parang mas natatanggal niya yung lansa ng atay balunan. Kaya try nyo to mga mami sometime kapag kayo ay sinisipag magluto. So ayan na nga po, babalik na natin yung ating balunan. Iyon. So after natin ilagay ang ating balunan, ilalagay na natin ang ating marinade. Iluluto natin siya for about another 10 minutes. Yes, kasi ang balunan is a bit hard to cook than the chicken liver. So siguro 5 minutes pwede na kasi naluto na rin natin kanina Siguro 5 minutes is enough. Yes. Yun, naka 5 minutes na siya. So lalagyan na natin yung ating atay. Ay, lagyan pala rin natin ng tubig. So, akala ko atay na. Tubig pala para kahit pa paano mag-combine yung flavor, mag-blend. So, yan na yung time na ilalagay natin yung atay. After 5 minutes yun na nilagay natin yung ating water. So, yan na. Itakpan uli natin yan for another 5 minutes. Okay? Ganyan lang kasimple pero ang result is yummy. Yeah. Kung na-try nyo na to or hindi pa, try nyo. You will love it.
So, yan na. Ihalo-haluin na natin siya. Medyo saute-saute natin para evenly ang cook ng mga ating mga atay balunan. So, ang mangyayari sa ngayon ay lalagyan na natin ng ano yan. Kasi templado na yan eh. Kompleto na yan. Parang niluluto na lang natin siya. Okay? Hintayin na lang natin na maluto pa uli ng mga ilang minutes pa. And it's ready to go na. Ready to eat na naman tayo, guys, mommies. Diba? Lagay na pala natin yan at that point yung ating sibuyas. Luto na yan siya eh. Yung ating pork and liver. Chicken gizzard and liver. Yan, lagyan natin ng sugar. Yan, sabay na yung ating onion saka sugar. Antakip uli. Let's wait for mga 5 minutes again. O, yan na siya. Luto na, guys. Mommies, so try nyo na po itong version ito ng ating atay balunan. Sana mabusog nyo na naman ang inyong family sa inyong bagong recipe na iluluto. Thanks for watching. Hope you learned something, even though a little bit. See you on the next vlog. Bye, guys. God bless you.